Hindi na makapaghintay si Simon na makita ang babaeng tinutukoy ni Butler Ted. Aligaga ito sa pagbaba ng private plane ng Tomaro family. Agad niyang hinak ang cellphone ni Argus para malaman kung nasaan sila sa Paris. Madali lang para kay Simon ang mga ganitong bagay dahil isa siyang hacker. Tuwang-tuwa naman ito na makita niya kung nasaan sila. Pagbaba pa lang ni Simon ay dali-dali siyang sumakay sa taxi papuntang resort. Ayaw niyang umalis at bumiyahe ng ganito kalayo. Lalo na't galing pa naman ito sa Japan. Talagang napagod na siya sa biyahe na makauwi sa Tomaro Hacienda. Sabay wala pa siyang maabutan pag-uwi. Bakas man ang inis sa mukha ni Simon at napawir niya ito agad. Nalaman kasi nitong may girlfriend na ang kanilang iniidolong kapatid. At hindi siya papayag na ang karibal na si Argus ang magiging hadlang para mas lalong mapalapit sa kapatid. Simula na sila ay lumaki, kahit na ilang taon pang agwat niya kay Argus, hindi ito magpapatalo. Lagi man siyang kinukumpara ng ina kay Argus dahil ito ay masipag at marunong maghandal ng kumpanya. Ganun pa man ay meron pa rin siyang pakinabang. Nagagawa niyang ihak ang mga kalaban ni Grigor. Doon pa lang ay talo na si Argus. Napakamot ito sa kanyang ulo habang nakatingin sa bintana. Iniisip nito kung ano na kayang ginagawa ni Argus para magpapansin sa kapatid. Pero kahit na ganun, ay hindi naman sila nag-aaway ng dahil kay Grigor. Sadyang nakasanay na nilang magpaligsahan na magpapansin sa kapatid. Kahit na magmukha man silang mga baliw, kinakabahan man siyang magpakita sa lahat, lalo na si inang si Vera, wala itong magawa kung hindi antiisin. Basta makita lang niyang girlfriend ng kanyang kapatid na si Grigor. Malapit na si Simon sa resort ng kapatid sa Paris at hindi na ito nagatubiling maghintay. Bagkus binigyan na niya agad ang bayad para tuluyan na makababa. Keep the change. Hindi na nito tiningnan ng driver at dali-daling pumasok sa resort. Ang resort na ito ay naka-private, lalo na nandito si Grigor at ang pamilya nito. Dahil sa balitang nalaman nila, agad nilang sinarang resort pansamantala. Agad sana nilang haharangin si Simon pero natigilan ang mga ito. Akala kasi nila wala nang darating mula sa pamilya ng Tomaro family. Ang napakagwapong mukha ni Simon ay halos makalaglag pa nga sa mga babaeng nagbabantay. Halos lahat ata ng dinaanan ni Simon ay kanyang kinindatan. Talaga naman kasing napakababaero nito. Kaya pati ang ina si Vera inis na inis sa anak kung bakit naging ganito ito. Pinalaki naman niya ng tama si Simon. Pero hindi nito akalain na magiging babaero ang anak. Hindi tuloy niya malaman kung kanino ito nagmana. Dahil ang kanilang amang si Damon ay hindi naman ganito. Sumasakit palaging ulo ni Vera kahit alam niyang maayos si Simon pagdating sa babae. Mahilig lang talaga itong manlandi pero never naman itong gumalaw ng babae. Pagpasok ni Simon sa resort, ang mata ni Argus ay hindi makapaniwala sa nakikita. Is that Simon? Tanong nito habang nasa tabi niya si Frago at kumakain ng carbonara. That's third young master. Hindi rin makapaniwala saad ni Frago at napatigil ito sa pagkain ng carbonara. Tinignan niya kung paano tumayo si Argus at puntahan ng kapatid ng 5 buwang hindi umuwi. Thank God, naisipan mong umuwi. Pagpapasalamat ni Argus at hindi na ito kukulitin ng ina. At may hirapang hanapin ng kapatid sa darating na kaarawan ni Vera. Sinalubong ito ni Argus at inipit ang leeg gamit ang braso. Argus, ano bang akala mo sa akin? Hindi ako uuwi? Pabirong saad ni Simon sa kapatid at ang sakit ng leeg niya sa pagkakaipit nito. At least I win. Dahil sa binanggit ni Argus, ang mukha ni Simon ay hindi may pinta sa inis. Kahit na yun lang ang sinabi ng kapatid, alam na niya kung anong ibig nitong sabihin. Nagkaroon na rin ng idea si Argus kung bakit kusa itong nagpakita sa kanila. Sinisigurado nitong nalaman na niya na may girlfriend si Grigor. At sa sobrang curious niya ay siya na ang kusang nagpunta para hindi malamangan. Mas lalong kumunot ang noon ni Simon dahil sa ngiting nakakaloko ni Argus. Pinagmamasdan naman ni Frago ang dalawa at alam na nitong nag-iinisan ng dalawa ng dahil kay Grigor. Matagal na siya naninilbihan at nakatira sa Tomaro Hacienda. Alam na rin niya mga ugali ng mga ito, lalo ng dalawang nasa harapan niya ngayon. Palagi lang silang nagtatalo sa tuwing nagkikita kahit na amo niya si Grigor pero hindi pa rin niya ito mabasa. Si Grigor Tomaro ay parang blankong papel. Hindi mo malalaman kung walang letrang nakasulat. Napakahirap kasi nitong basahin dahil wala siyang pinapakitang emosyon sa iba at talagang nakakatakot ang aura. Kaya hindi nagtaka ang miyembro sa pamilya ng piliin ni Damon ang anak na si Grigor na maging isang mafia king. Si Argus at Simon ay hindi nainggit. Bagkus ay sinuportahan pa nila ito. Kahit kailan ay ayaw ni Argus na maging mafia king kahit na maalam din ito. Sadyang hindi lang niya nakikitaan ng sariling maghandal ng ganito at tanging kumpanya lang ang kaya niya. Si Simon naman ay ganun din, ayaw nito maging isang mafia king lalo na tamad siya.
Ano naman ang mangyayari sa organization nila kung tatamad-tamad siya? Masaya silang dalawa para kay Gregor at siya ang napili ng ama na maging isang mafia king. Ganun pa man ang takot nila, handa nilang tulungan si Gregor kapag may kinaharap itong problema. Sa ngayon ay wala pa, pero alam nilang magkakaroon din ito at hindi sila magdadalawang isip na tulungan ng iniidolong kapatid. Gusto pa sanang inisin ni Argus ang kapatid, ngunit siya ay nabingi sa boses ng kanilang narinig. Simoner! Napahawak naman ang lahat sa kanilang mga tenga nang dahil sa sigaw ni Vera. Pilit na tinatago ni Frago at Argus ang kanilang mga tawa pero hindi nila ito mapigilan. Pati si Helena at Judy na masayang kumakain ay natigilan sa sigaw ni Vera. Inabot ng kurot at hampas si Simon nang mahagip ito ni Vera. Balak pa niya sanang tumakbo papunta sa ama ngunit hindi na niya nagawa. Ma'am, it's Simon, not Simoner. Pagtatama ni Simon sa ina habang iniinda ang sakit ng mga kurot at hampas na natatamo niya. Dad, help me! Sigaw ni Simon at hindi na niya alam ang gagawin. Inaasahan rin naman niya ito pero hindi niya akalaing ganito tatagal ang sermon ng ina. Humihingi ka pa ng tulong sa ama mo? Ikaw itong hindi umuwi ng 5 buwan. Subukan mong wag umatan sa birthday ko. Hinding-hindi na kita ituturing na anak. Napalunok si Simon nang marinig ang banta ng ina. Umayos agad siya ng tayo't pinipilit na hindi ipahalata ang takot. Nakakatakot man ang ama nila ay mas nakakatakot pa rin si Vera. Lalo na't nagawa siya nitong bantaan na hindi na ituturing na anak. Pilit inayos ni Simon ang sarili bago tumingin sa ina at alam niyang hindi nagsisinungaling si Vera. Maging ang mga nakarinig ay natatakot kay Vera. Si Helena na naninibago sa buong pamilya ay nawalan ng ganang kumain. Maging si Argus ay hindi nagsalita o nagawang tumawa man lang. Natatakot din kasi ito at iniisip niyang mapapahamak din siya kung makikisali siya. I'll be there, I promise. Sabay halik ni Simon sa noo ng ina. Pasimpleng umiti si Vera at nakita yun ni Damon. Napangiti na lang siya at kayang-kaya talagang takutin ni Vera ang mga anak. Hindi naman kayang gawin ni Vera yun sa anak at mahal na mahal niya ang mga anak niya. Kahit na iba-ibang ugali ng mga ito, wala nagtatangka sa mga naka-assign ngayon sa resort ang magsalita. Napapaisip pa rin naman ito kung sinong babaeng kasama ng demonyo. Hindi man lang ito na-offend kapag hinampas sa braso o sinasamaan ng tingin. Alam kasi ng lahat na si Gregor ay walang hilig sa babae at never nagka-girlfriend. Naninibago tuloy sila sa Gregor Tomaro na kanilang nakikita at nang makapasok sila ng tuluyan, agad tumakbo si Arabella papunta kay Vera. I'm here! Pasigaw na saad nito ang tainga ni Simon na kanina pa nabibingi ay nadagdagan lalo. Sasama sana ang pagmumukha ni Simon kaso paglingon niya agad ito natigilan. Is she my brother's girlfriend? Ang tanging nasa isip ni Simon at halos mapanganga ito sa ganda ni Arabella na sa kanyang harapan. Ara! Sabay yakap ni Vera sa paboritong babae sa mundo at napaharap naman si Arabella kay Simon. May halong pagtataka sa mukha nito dahil hindi pa niya nakikita si Simon simula nang ito ay nasa Tomaro Hacienda. He's my third son, Simon Tomaro. Nakaramdam ng hiya si Arabella nang dahil sa pagkakatitig niya kay Simon. Kaagad naman siyang tumingin sa iba. Hello, I'm Arabella, your brother's girlfriend. Sa taranta ni Arabella ay muntikan niyang masabi na asawa siya ni Gregor. Nang marinig yun ni Argus ay agad siyang napahawak sa kanyang mukha. Muntik na niyang mabanggit ang dapat na sila lang ang nakakaalam. Gusto man niyang sabihin kay Simon ang about sa kasal ng dalawa pero hindi niya magawa. Nangako kasi siya kay Gregor na wala itong pagsasabihang iba. At hihintayin niya ang anunsyo ng dalawa kapag handa na ito. Tulad ng ipinangako nila, nagigilty man ito pero wala siyang magawa. Darating din naman ang panahon na malalaman nila at maging si Simon. Pero wag muna sa ngayon. Simon Tomaro. Pagpapakilala ni Simon na talagang namangha siya. Napakaganda kasi talaga ni Arabella. Kung hindi alam ni Simon na girlfriend ito ng kapatid ay malamang nagustuhan na niya agad ito. Maging si Simon ay hindi makapaniwalang totoo ang sinabi ni Butler Ted na may girlfriend na si Gregor. Ang nakakagulat pa ay alam ng buong pamilya at halatang gustong-gusto ng mga magulang nila si Arabella. Bakas pa rin ang pagkagulat sa mukha ni Simon habang pinagmamasdan si Arabella. Nahimasmasan naman ito at bago tuluyan tumingin kay Gregor. Hanggang ngayon ay wala pa rin itong pinagbago. Bukod sa nagka-girlfriend ng kapatid, kita pa rin ang pagiging cold nito at walang emosyon habang nakatingin kay Arabella. Brother Gregor! Masayang bati ni Simon at tumaas naman ang balahibo niya bago ito makalapit. Where did you go? Madami akong kailangan sa'yo. Nakakatakot ang mga tono ng boses ng kapatid at talagang natakot siya rito. Natigilan naman si Simon ang dahil sa kanya narinig
at tumingin kay Arabella. Grigor, I told you to be nice. You're scaring him. Sermon ni Arabella at hindi makapaniwala si Simon dahil tinawag lang naman niya itong kapatid na Grigor. Ultimo siya ay hindi magawang tawaging Grigor ang kapatid kung walang brother na kasama. Kahit na magkapatid pa sila hindi niya ito tinatawag sa pangalan. Nilunok ni Simon ang sariling laway habang pinapanood ang dalawa. Natatakot siya para kay Arabella. Kung ano kasi sinasabi nito hindi natatakot sa kapatid. Samantalang sila ni Argus ay malapit ng maihi sa takot sa tuwing magsasalita ito. Pero ang babaeng nasa harapan nila ngayon ay walang takot sa isang mafia king. Hindi tuloy maiwasan ni Simon na humanga rin kay Arabella tulad ng paghanga ng lahat sa kanya. Let's head inside. It's cold outside. Yaya ni Grigor at kumaway naman si Arabella sa lahat habang nakanganga pa rin si Simon sa nakikita niya. Here, tissue. Biro ni Argus at sinara ni Simon ang kanyang bungangang nakanganga. I can't believe it, Argus. Kaya nga ako nag-flight dito. Sabi ni Butler Ted, my girlfriend si brother. Napailing na lang si Argus at iniisip nitong mukha pala siyang baliw nang una niyang makita si Arabella. Naisip niyang pareha sila ng reaksyon ni Simon. Habang pinagmamasdan niya ito at masasabi niyang para rin siyang baliw ng mga oras na yon. Talo kita sa ngayon. Proud si Argus na sabihin yon dahil siyang unang nakaalam about kay Arabella. Hanggang ngayon ay mas lamang pa rin ito dahil hindi man lang alam ni Simon na kasal ng dalawa. You wait. Mayabang na saad ni Simon bago tuluyang pumasok sa loob kasama si Argus. Minsan ay nagagawa niyang tumingin kay Arabella. Sobrang ganda kasi nito at mukhang anghel talaga at hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari. Tinanggal na ni Arabella at Grigor ang kanilang coat na suot-suot. Nakatingin naman si Vera sa dalawa at masaya siya sa naging desisyon ni Arabella. Hindi lang niya pinahalatang gulat siya sa mga sinabi ng dalaga na girlfriend siya ng anak. Ilang araw pa lang silang nagsasama at talagang nahulog ng loob ng dalawa. Dahil doon ay natuwa si Vera at maging si Damon. Pinapangarap nila na sana'y may anak silang babaeng katulad ni Arabella. Hindi man sila pinalad pero naging girlfriend naman ito ng anak at okay na sila doon. You're Helena, right? Nagulat si Helena nang tawagin ni Vera ang pangalan niya. Nahihiyan tumingin si Helena at kagat-kagat nitong pang-ibabang labi. Opo, Madam Hera. Magalang na saad ni Helena. Habang nakatungo ang kanyang mga ulo, napansin naman ni Vera ang pagkakakaba ni Helena kaya ginulo niya ang buhok nito. Nagulat naman ito sa ginawa ni Vera. I won't eat you, Helena. Gusto ko na sabihin na tingnan mo si Arabella sa opisina. Pakiusap ni Vera dahil ayaw nito mapahamak ang paboritong dalaga. I will, Madam. Masayang tugon nito't natutuwa si Helena dahil parang misyon sa kanya ang sinabi ng ina ng tatlo. Gagawin ni Helena ang lahat ng kanyang makakaya upang hindi mabigo si Vera at pati na rin ang kanilang boss. Pero malaki na po ako, bakit kailangan pantingnan? Parang batang si Arabella at nagpout pa ito sa lahat. Napansin nilang napaka-cute nito at talaga namang napaka-inosente. Prinsesa ka ng Tomorrow family, hindi ba? Napakamot si Arabella sa sinabi ni Vera at hindi nito maintindihan kung paano siya naging prinsesa. Prinsesa? Takang saad nito, natawa naman silang lahat bukod kay Grigor. Pero sa loob-loob ni Grigor ay gusto na rin niyang tumawa. Halatang ibang iniisip ni Arabella kaya kinurot ni Grigor ang pisngi nito para hindi naisipin pang sinabi ng ina. You'll understand soon. Saad ni Damon at ngumiti naman si Arabella na parang wala ng bukas. Kanya-kanya lahat na makauwi sila sa Tomorrow Hacienda. Hindi rin kasi sila pwedeng magtagal doon, lalo na't may importante rin silang ginagawa. Kahit ayaw ni Simon magstay sa Hacienda ay napilitan ito. May bahid man ng pagkainis sa kanya ay wala itong magawa. Sa tuwing aalis siya ay naalala niyang banta ng ina at talagang natatakot siya. Kaya wala siyang magawa kung hindi laruin ang laptop niya. Kahit saan magpunta si Simon, kanyang daladala ang mahiwagan nitong laptop. Kapag wala silang ginagawa, nagagawa lang nitong mag-hack o gagawin ang misyon na ibinigay ni Grigor. Sa tuwing magbibigay ito ng gawain ay masayang-masaya siya. Gusto talaga niyang tulungan ng kapatid sa madilim nitong gawain. Ang mafia king niyang kapatid ay maraming kaaway at hindi naman siya magtataka kung maraming nagtatangka sa buhay nito. Silang dalawa ni Argus ay saksi sa paghihirap ng kapatid pagdating sa patayan. Kahit ayaw nilang dalawa na maging mafia king ay ready pa rin ang mga ito. Halos mabali ng mga buto nila ni Argus sa sobrang training ng ama. Nararapat lamang na kay Grigor mapunta ang pagiging mafia king. Sa tuwing sila ay nag-eensayo, wala itong nararamdamang sakit. Meron naman kahit papaano ngunit hindi ito pinapahalata ni Grigor. Lumaking malakas at handa sa lahat. Isa na rin kung bakit napakaayos ng iba't ibang gang dahil sa kanya.
Magaling itong mag-handle at malaki ang galang nila kay Gregor. Bilang isang mafia king, wala sa mood si Simon dahil siya lang naman ang tao sa bahay at hindi niya magawang umalis ng bahay. Pumasok na kasi ang mga ito at ang tanging ginagawa niya ay kumain o magkamot ng ulo. Napabuntong hininga na lang si Simon at umiisip ng paraan paano hindi mainip. Habang inaantay niya si Argus para inisin at makipagpaliksahan ulit, nag-iingat si Helena na hindi niya matawag na Lady Ara si Arabella. Napabuntong hininga na lang si Simon at umisip ng paraan paano hindi maiinip. Habang hinahantay niya si Argus para inisin at makipagpaligsahan ulit. Nag-iingat si Helena na hindi niya matawag na Lady Ara si Arabella, pero minsan ay palihim niya itong tinatawag kapag wala namang tao sa paligid. Lady Ara, mahinang bulong ni Helena at ipinakita nitong kanyang gawa. Kahit gawin yung guide okay lang. Dugtong nito tagad namang kinuha ni Arabella ang libro. Helena, thank you. Natuwa naman si Helena na magpasalamat sa kanya si Arabella. Naalala pa niyang ginawa nila kahapon sa Paris. Panayligo sila at nang tanungin pa nga siya ng ibang katrabaho ay nagsinungaling ito. Hindi naman ganong umitim si Helena, pero halata pa rin na galing ito sa isang resort. Dinahila na lang niya na sa resort ginaganap ang kanilang family reunion at hindi sila pwedeng wala siya. Nakahinga rin ito ng taimtim na mauto niya mga ito bago tuluyang bumalik sa kanyang upuan. Kaso sa hindi inaasahan, walang pasabi si Minerva na nag-iikot sa kanilang boss na si Gregor. Walang nakapag-ayos kahit isa sa kanila at tanging si Minerva Cruz lamang. Sumama ang tingin na nakakarami sa kanya, ultimo mga lalaki. Marami talagang nainis dito dahil palagi siyang papansin sa kanilang boss. Pasimple namang umisi si Helena dahil proud siya na kaibigan niya si Arabella at tanging siya lang ang nakakaalam na asawa ito ng kanilang boss. Umayos ang lahat dahil parating ang CEO Gregor Tomaro. May konting landi sa boss ni Minerva na sabihin niya ito. Sumama naman ang timpla ng mukha ng lahat bukod kay Arabella. Hindi naman kasi nito pinapansin ang paligid at hindi rin ito marunong magalit o mainis sa tao. Tinignan lang ni Helena si Arabella at nakita nito kung gaano kaseryoso ang mukha. Napansin rin niya ng pang-oras ng trabaho ay seryoso ito. Makikita sa kanyang pagiging professional, idagdag pa ang kasuotan nito at napagtanto ni Helena na lahat ng suot ni Arabella ay mamahalin. Sino naman magsusuot ng mumurahing damit kung ang asawa mo isang multi-billionaire? Kahit nang walang ayos si Arabella ay talagang napakaganda nito. Hindi man na ito haggard. Aircon man ang kanilang department na hindi nila maiwasang mahagard. Pero itong si Arabella ay kumikinang kanina pa. Mahinang kinulbit ni Helena si Arabella at nag-thumbs up pa ito. Si Boss Gregor nandito. Sabay sikot hindi pinahalata ni Arabella na kanina pa siya kinikilig nang malaman niya ito. Magkatabi silang matulog pero kinikilig pa rin ito sa tuwing magkikita sila sa loob ng bahay o sa opisina naman. Isang aurang nakita ng lahat at pumesto sila sa gilid habang nakatayo ng diretsyo. Dahil supervisor si Minerva ay siyang nangunguna sa lahat. Good morning, Boss Gregor. Bati ng lahat at halos mabingi si Gregor sa arte ng boses ni Minerva. Hindi niya ito pinansin at pasimpleng tumingin sa asawa na nakasuot ng light green na uniform. Para kay Gregor, napaka-unique ng asawa niya at ito lamang ang naiiba sa lahat ng empleyado sa buong kumpanya. Lahat kasi ng babae naka-skirt samantalang ito naman ay naka-pants at coat. Napagkakamalan na nga minsan si Arabella ang isang CEO ng ibang kumpanya, lalo na ang magsuot nito ay mamahalin at bagay na bagay sa anghel nitong mukha. Sino naman kasi ang mag-iakalang empleyado ito ng Tomar Industry kung ganito ang kanyang kasuotan? Natatawa minsan si Arabella dahil minsan sinasalubong siya sa lobby kung may appointment ba siya kay Gregor Tomaro. Kaso magugulat sila kapag sinabi niyang isa rin siyang empleyado ng Tomaro Industry. Gulat man ang lahat ng dahil sa kasuotan nito pero hindi nagagawang magtanong kung bakit. Dahil number 1 ang Tomaro Industry at mataas ang rates ng kumpanya. Naghanda ako ng pabuya lalo na sa department na ito at kayo ang may pinakamagagaling na empleyado. Nagpalakpakan ng lahat ng dahil sa sinabi ni Gregor at tuwang-tuwa ang mga ito. Malaki man ang sinasahod nila at on-time ring na ibibigay ang kinagandahan ng Tomorrow Industry sa tuwing payday ng mga empleyado. Hindi na nila kailangan pang magpunta sa iba't ibang ATM machine para kunin ng pera. Dahil cash ng mga ito at pwede nang dumiretso pa uwi o bumili ng grocery. Habang isa-isang inaabot ni Gregor ang iba't ibang pagkain sa bawat empleyado, hindi alam ni Arabella ng kanyang matatanggap ay may sulat mula sa asawa. Kaya nang nasa harapan na ni Gregor ang asawa ay gusto niya itong halikan at huwag nang tumigil pa. Kaso hindi niya ito pwedeng gawin sa harap ng ibang tao. Pasimpleng inabot ni Frago ang isang plastic.
Parehas naman ito ng mga ibinibigay ni Gregor, ngunit may love letter ito sa loob. Kinuha naman yun agad ni Arabella at bago siya tuluyang bumalik sa upuan, may binigkas ito para walang boses. Tumangulan si Gregor dahil hindi nito pwedeng replyan ng asawa at ngitian. Ang pagbuka ng bunganga ni Arabella ibig sabihin ng katagang I love you at hindi magawang sagutin ni Gregor ang asawa. Pinagmasdan niya ito nang makabalik sa upuan kasama si Helena. Naisip naman ni Gregor na mukhang hindi ito nagkakaroon ng problema. Meron din siyang tiwala kay Helena, lalo na't kaibigan ito ni Arabella at mukha namang mabait ang dalaga. Panatag na rin ang loob ni Gregor sa kanya nakikita, pero unti-unting nasisira ang mood niya nang dahil sa isang babae sa kanyang harapan. Nakasahod ang kamay ni Minerva at pasimple pa ito nagpapakyut sa kanya. Hindi naman pansin ni Gregor ang ginagawa nito dahil si Arabella lang naman ang nasa isip niya. Ang huling nabigyan ay si Minerva dahil siya ang supervisor at dapat niyang unahin ng mga regular na empleyado bago siya. Tuluyan ang inabot ni Gregor ang kahuli-huli ang plastic na kanyang hawak. Sumenyas si Frago na ubos ng plastic at sa ibang department naman sila pupunta para mabigyan din ng iba at hindi lang sila. Have a nice day. Cold na saad ni Gregor at may mga ngiti sa labi ng kanyang mga empleyado. Thank you, Boss Gregor. Pagpapasalamat ng lahat at nang tuluyang umalis ito pupunta sa ibang department. Nagsimula na silang magbukas ng kani-kanilang pagkain. May kilig sa mga labi ni Arabella na mag-I love you ito kay Gregor. Agad rin niya naintindihan kung bakit ito tumango at walang emosyon. Tanging si Helena lang naman na nakakaalam na relasyon nito at wala ng iba. Pero kahit na gano'n kinikilig pa rin siya sa kanyang sinabi. Natawa naman ang mahina si Helena dahil alam nitong kinikilig si Arabella. Kitang-kita rin sa mukha ng dalawa kanina kung paano ito magtitigan. Siyempre, pasimpleng sumilip si Helena sa kanilang boss. At nahuli nitong panay ang tingin kay Arabella. Lady Ara, baka mahipan ka ng hangin. Pabirong saad ni Helena pero pabulong lang. Tumaas lalo ang mga ngiti ni Arabella nang dahil sa biro nito. Hindi naman, ikaw naman. Kilig na tugon nito. Hindi pa rin talaga ako makapaniwalang asawa niya si Boss Gregor. Sabay kain ni Helena ng noodles at ngumiti si Arabella sa kaibigan. Lady Ara, hindi ba kayo natatakot kay Boss? Nakakatakot kaya siya? Sunod-sunod naman ang kain nito at pati si Arabella nagsimula ng kumain. Hindi naman nakakatakot si Gregor. Nahalata ko lang na hindi talaga siya palangiti sa iba. Paliwanag nito at minsan pa nga ay nagagawa nila magtinginan habang may pagkain sa bibig. Sabay tumatawa ang dalawa at hindi sila nahihiya kung makita man nilang parehas ang kanilang bunganga na punong-puno ng pagkain. Here, sabay abot ng tissue ni Arabella dahil para silang makalat kumain. Paano naman kasi ang sarap ng pagkain na ibinigay ni Gregor sa kanila? Habang busy ang lahat sa pagkain, si Minerva ay nagsisimula na sanang kumain. Kaso isang papalang nahagip niya. Hindi naman ito malaki at tama lang ang kaliitan. Kumunot ang noon niya at iniisip na bakit may kulay pink na envelope sa kanyang pagkain. Nang buksan ito ni Minerva, agad naman nalaki ang kanyang mga mata. I'll marry you someday in the altar and have a children with you. I love you. Mahinang basa ni Minerva at halos mapatalo na siya sa tuwa. Tumingin ito mula sa kaliwat kanan. Sinilip niya mga kasamahan niya kung nakita bang hawak niyang papel. Nang mapansin ni Minerva na abalang lahat sa pagkain ay agad niya itong tinago sa kanyang bag. Sinasabi ko ng pangarap ko maging isang asawa ni Gregor ay magkakatotoo na. Wala sa sarili si Minerva nang isip niya ng mga ganitong bagay. Bastang alam niya ay pakakasalan siya ni Gregor at kitang-kita ng dalawa niyang mata kung anong nakalagay sa sulat. Kapag umuwi siya maya-maya ay agad niya itong ibabalita sa kanyang pamilya. Para naman maniwalang mga ito na magiging asawa siya ng kanilang boss. Iniisip kasi ng pamilya niya na nababaliw na siya dahil paano nga naman iibig ang kanilang boss sa katulad niya. Ang pamilya niya may sariling kumpanya pero hindi naman kasing sikat at kasing sikat ng kumpanya ni Gregor. Kahit na may sarili silang kumpanya, napilitin pa rin ito magtrabaho dito at nayan dahil sa lalaking kanya na tipuhan. Ngayon ay may pagmamalaki na siya sa kanyang magulang dahil pakakasalan siya ni Gregor at gusto pa nito magkaroon ng anak sa kanya. Habang kinakain ni Minerva ang mga binigay ni Gregor, naisip niya na talagang uubusin niya ito. Halos mapuno na ang kanyang bibig sa kakakain. Ang ibang katabi niya naman ay napapakunot ang noo. Nahuhulog na sa palda nitong ibang pagkain na hindi na kaya ng kanyang bibig. Wala siyang pakialam bastang alam niya ay masayang araw niya ngayon. Kinain niya manok at ang napansin ni Minerva na parang kakaibang binigay sa kanya ni Gregor. Medyo marami kasi ito kumpara sa iba't nang mapadako ang tingin niya kay Arabella. Ngumisi ito. Wala na akong pakialam kung ikaw pang magtimpla ng gatas niya. At least ako magiging asawa niya. Isip ni Minerva at nagawa pa niyang patunugin ang sapatos sa tiles. Inisip pala ni Minerva na magiging asawa siya ni Gregor, nagtatatalo na ito sa tuwa. Lahat ng gusto niyang mamahalin ay kanya nang mabibili.
Hindi lang yun, mas lalo pang magiging proud ang mga magulang niya kapag naibalita niya ito mamaya. Hindi na makapaghintay si Minerva at gusto niyang umuwi para makausap niyang kanyang ina at ama. Mahal na mahal man siya ng kanyang mga magulang pero sa tuwing binabanggit niya si Gregor hindi ito naniniwala. Nagpapasimple na lamang ang magulang nito na suportahan siya. Alam kasi nila kung gaano klaseng businessman si Gregor dahil gumawa ng project ang mga magulang nito at hindi man lang nagustuhan ni Gregor. Samantala, nakaupo si Gregor sa kanyang swivel chair. Pinapaikot pa niya ito minsan sa tuwing naisip niyang pwedeng maging reaksyon ng asawa. Napapangiti na lang ito bigla kapag napapatingin siya sa kanyang cellphone dahil silang dalawa ni Arabella ang kanyang lock screen. Ito ay kuha ng isang araw sa Paris habang sila nakatayo sa likod ng Eiffel Tower. Hinalikan pa ito ni Gregor na makita niyang bumukas ang lock screen ng phone. Bumungad kasi sa kanya isa pang kuha nila sa Paris at ngayon naman ay close up ang kanilang mukha. Sa kuha ni Arabella, ang mukha ni Gregor dito ay nakangiti habang naka-front cam. Itong unang litrato ni Gregor na nakangiti siya, kaya hindi niya ito ginawang lock screen ng cellphone. Ayaw niya may makakita nito maliban sa asawa at ginawa na nila niya itong home screen. Para sa tuwing bubuksan niya ito mawawala ang kanyang pagod. Sobrang saya ni Gregor pero hindi niya alam na kay Minerva niya na ibigay ang plastic na dapat ay kay Arabella. Panatag pa naman ang loob ni Gregor na hindi siya magkakamali ng abot. Kaso nagkamali siya. Ngayon tuloy ay akala ni Minerva siyang pakakasalan sa altar at gusto magkaroon ng anak. Ang hindi nito alam ay kasal ang kanya iniibig sa katrabaho niya si Arabella. Kasunod nun ng pagpasok ni Frago sa opisina ni Gregor, natigilan si Gregor sa pangiti nang pumasok ito. Boss, tumawag si Chang Su. Pagkasabi na lang ni Frago na alam na ni Gregor ang ibig sabihin. Tell him we will go there if I'm done. Seryoso sad ni Gregor at sumaludo lang si Frago sa kanya. Naisip ni Gregor na mukhang may nagtangka na naman sa kanya magnakaw. Tulad na lalaki ng isang linggo kaya naman may problema ang kanilang gang na hindi niya inaasahan. Tulad ng ginagawa ni Gregor, ang kamay niya hindi matigil sa patunog sa tuwing wala ito sa sarili. Nakasanayan niya na ito. Dahilan ng nasa paligid ay mas lalong matakot. Mag-isa man si Gregor sa kanyang kwarto, si Frago na nasa labas ay kinakabahan. Nararamdaman kasi nitong aura ng kanyang boss kahit nasa labas naman siya. Kinikilabutan ito sa kanyang iniisip at mas lalo siyang kinakabahan mamaya sa gang base. Hindi pa rin kasi sigurado si Frago kung bakit tumawag si Changsu. Basta may problema kaya ito tumawag. Ganoon naman palagi sa tuwing tatawag ito ay merong problema. Napabuntong hininga si Frago at iniisip na sana wag naman siyang pahirapan ng gusto ng kanyang boss. Ano kayang problema kakaharapin ni Gregor? Anong mangyayari ngayon nagkamali na mapagbigyan ng pagkain si Gregor? Malaman niya kayang kay Minerva niya ito naiabot sa halip na kay Arabella? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.